Grabe, hindi kayo makakapaniwala, after a few days of searching, nakita na natin ito. Mga kapatid, nung una nating na-rescue na puppy. Yun nga lang, this time, medyo nahirap talaga tayo na hulihin sila dahil napakailap nila. Habang nasa labas kami, nag-send si kuya ng picture na to, kaya naman talagang pag-uwi namin, dali-dali naming sinugod yung area kung saan nila nakita yung puppy. Kasi kung maalala nyo, sobrang tagal namin naghahanap na isa pang puppy kasi nga ang sabi ni kuya, dalawang puppy daw yung nahulog sa kanal nun at hindi makaalis. Pero isang puppy nga lang talaga ang nakita natin, tapos after mga 3 to 4 days, tingnan nyo't nakita pa rin si puppy number 2. Ang nakakaloka, malapit lang pala sila sa area kung saan sila nahulog sa kanal at parang dito nga sila nagsistay. At nagtataka nga si mother kung paano nabuhay pa sila kung talagang itinapon nga po sila o wala silang may-ari. Siguradong gutom na gutom sila. Itong itim na puppy nga agad na napansin natin at ito rin nga yung puppy na nakita nga ni kuya kasama nung isa na nahulog sa kanal. Bago nga natin siya hulihin, ipinagtanong muna ulit ni mother sa mga bahay na malapit dito kung kanila ba itong puppy na to, pero lahat nga ang sagot nila ay hindi daw. Talagang kahit saan tayo magtanong ay wala nagmamayari ng puppy na ito. Tapos tingnan nyo, nagulat kami nung dalawa pala sila. At halata mo rin naman na magkapatid rin nga sila. Ibig sabihin tatlo pala sila magkakapatid na kung itinapon nga talaga, Diyos ko, kawawa. At ang goal rin nga pala natin ngayon ay hulihin nga po sila kasi nga kailangan natin silang i-rescue. Paglapit natin dito sa block na ito, so far mabait naman po siya, talagang payupoy nga po yung buntot niya. Although takot nga po siya dahil nga hindi niya tayo kilala, pero nagpakuha naman po siya at hindi siya nangagat man lang, unlike nga po dun sa unang puppy na kinuha natin. Kahit nga nang buhat na siya, mapapansin niyo yung buntot niya galaw ng galaw dahil nga super happy talaga rin niya. At syempre super happy rin naman po tayo na finally nakita na natin siya kasi expected talaga natin ay hindi na niya kinaya. Kasi nga ang huling kita sa kanya ay nahulog nga siya sa kanal, tapos nung balikan natin ay nawala na nga po siya at naisip namin baka masumuot pa papasok doon sa kanal, tapos hindi na nga po siya makaalis kaya baka hindi na niya kinaya. Anyways, after siya mailagay sa cage dito sa sasakyan, dito naman tayo sa sunod na puppy. Kaya rin nga po pala nasabi ko na kapatid nga din po siya kasi kamukha siya nung una nating na-rescue. Pero dito sa puppy na to, dito talaga naging challenging ang ating paghuli sa kanya kasi mailap rin nga po siya gaya nung isa nating na-rescue. At dito nga ang usapan, corner nga po natin siya para nga mahuli natin siya at wala na siyang matakbuhan pa. Hanggang sa finally na corner na natin siya, tatakbo pa nga sana siya sa damuhan pero kinuha na nga siya ni Ate Shamenyo. And surprisingly, hindi po siya nangagat, unlike po dun sa isang puppy. Pero kung napansin nyo rin nga po sa mga na-rescue natin, lahat sila sobrang tindi ng mga galis kahit ang liliit pa. Imagine nyo, kinakaya po nila yung ganito katinding galis. Grabe, kawawang kawawa sila kaya talagang kailangan natin silang ipagamot. Bale, dahil nga andito na rin tayo sa sasakyan, idediretso na rin nga po natin sila sa vet dahil kailangan po talaga nila yun. At dahil first time na nila sasakay sa sasakyan, sinamahan din nga sila ni Kuya Sermenyo dito sa likod. Pagdating naman dito sa vet, tingnan nyo nga at nakapupo at nakasuka nga po sila sa sobrang hilo nila, pero worth it yung hilo na yan. Kasi nga dito, gagamutin sila at bibigyan sila ng proper meds para nga po dun sa mga nararamdaman nila. At alam nyo rin naman ni ilan talaga ang mga trusted vets natin at dito lang tayo lagi nagpupunta, lalo na nga kapag may dalang rescue. Since dito rin talaga natin pinagkakatiwala ang buhay ng ating pack members. Bala, ito, inakyat na nga sila since sa second floor nga po yung vet nila at so far very behave naman po sila. Pagdating naman ni Tito, syempre inumpisahan na nga agad sila, tinimbang sila, tapos ito for check-up na nga rin agad-agad. Kasi syempre sabi nga ni Doc, kailangan makapagpahinga na rin nga sila agad since talagang nahirapan at nahilo nga sila sa biyahe. Syempre after silang timbangin, kinuha na rin nga yung temperature niya, tapos habang tinetemperature nga rin siya, check-up na nga rin siya ni Doc. Chinek na nga siya ni Doc lahat ng pwedeng i-check sa kanya, yung mata niya, yung kanyang ngipin, mga tenga, tsaka syempre yung skin niya. Kahit nga si Doc hindi makapaniwala sa nangyari sa mga puppies na to. Tapos na nakita rin nga ni Doc na hindi namin nakita ay may bukol nga daw siya dito nga po sa kanyang parte ng paa. At tinawag nga daw siya ni Doc na kulani at baka nga daw kaya siya nagkaganon ay meron siyang infection. At kung may infection man, kailangan nga po siyang gamutin, kaya naman para makasigurado kung may infection nga po siya or wala, kailangan po natin siyang ipa-CBC or i-test yung kanyang blood. Kaya naman ito kinukuhanan na nga po siya ni Doc ng blood sample. Pero yun nga lang, dahil sa sobrang tigas na nga ng skin nila dahil nga po ng galis, nahirapan na rin po si Doc na makahanap ng maayos na ugat at nahirapan nga rin po siyang kumuha ng blood sample. Pero habang ginagawa nila yan, tingnan nyo at may isang malikot na pusa nga po na nangungulit dito sa isa. Bale sila nga po dalawa nitong doggy na cute-cute na si Kelly ang palaging bantay dito sa vet. At talagang nakakaaliw rin naman po sila dahil ang cute-cute nila parehas. Habang ito si Kelly, chill-chill nga lang po dito sa ibabaw, itong isang pusa naman na to na si Maruha nangungulit nga po sa isang puppy. Habang itong isang puppy na black naman na ito ay hindi pa rin po makuhanan ng dugo. Pero so far sa process
naman ang pagkuha sa kanya ng dugo kahit matagal nga't nakailang tusok na sa kanya ay very behave nga po siya. At sabi nga ni mother talaga nagpapagamot nga daw po siya talaga at alam niya na para sa kanila din yung ginagawa po ni Nado. Nung finally makakuha na nga sila ng dugo dito kay Black na puppy, dito na nga po sila sa isa pang puppy. Dito naman wala siyang bukol whatsoever pero syempre para na rin nga sa safety ay kukuha na rin nga po siya ng blood sample para i-CBC. And syempre wala rin po sila mga pangalan pero kailangan nga natin silang pangalanan dahil nga po na kanilang vet records. At si mother sa damit na naman po ng mga kasama natin tumingin. Ang ending ang naging pangalan ng puppy na to ay si Tribal tapos ang pangalan po nung Black na puppy ay si Boss dahil yun po ang nakasulat sa damit ng mga kasama natin for today. Anyways, after silang kunan ng blood sample, pinagpahinga lang sila saglit tapos maya-maya tinurukan na nga rin po sila. Bale, itong turok nga daw po na ito, gaya rin po dun sa mga puppies nating nauna. Bale, ito nga po ay para sa galis tapos nakaka-deworm na rin. And although hindi naman po sila gagaling totally sa isang turok pa lang, pero magiging malaki na po ang changes nila dahil sa isang turok na ito. At syempre, may mga susunod na dose pa rin po sila ng turok na ganito para nga po totally gumaling na sila. Pero napakalaking din bagay po talaga ng mga pinaturok natin kasi dahil nga po dito gagaling sila at mamumuhay nga po sila ng normal at maayos. Chill na nga rin po sila after nga po silang maturukan. Tapos eto na nga yung resetang binigay sa atin. Ang dami rin nilang kailangang inumin na gamot. At syempre, tatrabahuhin rin po natin ang pagpapainom sa kanila ng gamot kasi ang goal po talaga natin ay mapagaling po sila. At after po silang pagalingin, syempre, papa-adapt naman po natin sila dahil hindi po natin silang kayang alagaan lahat. Sabi ko nga, excited na ako sa glow up na mga ito. Anyways guys, maiba tayo. Naghahanap nga po pala kami ng kasambahay. Syempre po, babae. Tapos yung ideal age namin ay mga nasa 20. Tapos syempre, yung hindi takot sa aso at mapagmahal po sa aso. Kaya kung interested po kayo, mag-DM lang kayo or mag-message po dito sa amin. Dahil rush nga din